Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon na magpakita ng mga konkretong ebidensya sa halip na umano'y mga insulto at mga palabas lamang sa impeachment. Yan ang sentro ng kanyang pahayag kahapon bago tuluyang maging epektibo ang two-strike policy sa sub judice rule ng Senate Impeachment Court. Inutusan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang defense team na paalalahanan ang kanilang kliyente kaugnay ng mas istriktong panuntunan ng impeachment court. We will just have to sit down and talk about it and siguro explain lang sa kanya at kunin ko rin yung panig niya kung ano ba yung dapat namin gawin moving forward. But again, she's the Vice President, she's her client, and siguro naman ang isang Vice Presidente na sinasubject sa ganitong proceedings, meron ring karapatan to a certain degree, no, mailabas yung kanyang mga saloobin. Susunod rin ang partido sa anumang panuntunan na ilabas ng korte. Ngunit nang matanong kung tatalima rin ba dito ang mismong nasasakdal na si VP Sara, gayong nagpapaunlak ito ng ambush interviews at naglalabas ng mga pahayag. Hindi ko masabi sa ngayon. But syempre, lahat naman tayo gusto mag-comply kung ano man yung naaayon sa batas and sa rules. So it's just a matter of really defining what is really sub judice or not, diba? Hindi naman siya total gag order na wala kang pwedeng pag-usapan diba? Kinukonsidera na rin ng defense team ang paghahanap ng ibang tagapagsalita na pwedeng pumalit kay Attorney Poa upang maiwasang malabag ang sub judice rule. Sang-ayon na rin yan sa mismong suwestyon ni Senator Judge Escudero. So siguro ngayon meron lang sense of urgency. Hindi ko masabi kasi sa ngayon, I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na spokes. So wala akong sinesekreto na may spokes na nahanap pero wala pa talagang nahanap. So to be honest, I doubt kung meron na next week. But may, on my part at least, syempre this has to be discussed with the Vice President pa. Sa kabila ng mga ito, isang bagay ang tiniyak ni Attorney Poa, hindi kasama sa plano ni VP Sara na iwanan ang posisyon sa pagka-Vice Presidente. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so, she has always considered the 32 million people that voted for her. Samantala, nagpahayag rin ng kahandaan si Attorney Michael Poa na tumestigo sa impeachment trial sakaling ipatawag siya ng prosekusyon. Isa siya sa inilistang testigo para sa umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng BICE. Ito ang dating Undersecretary, Chief of Staff at spokesperson ni VP Duterte nang kalihim pa ito ng Department of Education. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon.